Sa bawat taon, may military exercise na nagaganap sa Pilipinas na tinatawag na balikatan. Sa unang tingin, parang normal lang. Training ng mga sundalo, cooperation ng US at Pilipinas. Pero habang tumatagal, napapansin natin na lumalaki ito. Mas nagiging komplikado at mas maraming bansang kasali. Isa na dito, ang Japan. Kaya ang daming nagtatanong kung ano ba talaga ang layunin ng exercise na ito. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag naririnig natin ang salitang balikatan, madalas iniisip agad natin, training lang ng sundalo. Parang routine, parang yearly event na paulit-ulit lang. Pero kung titignan mo ng mas malalim, hindi siya ganun kasimple. Ang balikatan mismo ay galing sa konseptong shoulder to shoulder. Isa itong simbolo ng pagtutulungan ng Pilipinas at US. It's about coordination, trust, at kung paano kikilos ang dalawang bansa bilang iisang puwersa kapag dumating ang isang seryosong sitwasyon. Ang balikatan ay nakaugat sa isang kasunduan na tinatawag na Mutual Defense Treaty. Sa madaling salita, may commitment ang dalawang bansa na magtulungan sa oras ng external threat. Hindi man automatic na sasabak agad sa digmaan, pero malinaw na hindi sila totally magkakahiwalay pagdating sa seguridad. So ano ba talaga ang ginagawa sa balikatan? Hindi lang ito marching o target shooting. You're looking at simulations of real-world scenarios. Paano kung may missile attack? Paano kung kailangan mag-deploy ng troops sa isang island na mabilisan? Paano kung may invasion o blockade sa dagat? Paano kung mawala ng communication dahil sa cyber attack? Lahat ng yan ay pinapractice. May tinatawag silang interoperability. Ibig sabihin, kahit magkaiba ang sistema ng dalawang bansa, dapat kaya nilang magtulungan ng seamless. From communication systems to weapons handling to command structure. Kailangang magkakaintindihan sila sa battlefield. At habang tumatagal, nag-i-evolve ang balikatan. Dati, mas focused ito sa internal security at counter-terrorism. Pero ngayon, mas napapansin natin ang shift papunta sa external defense. Yung tipong, hindi na lang local threats ang iniisip, kundi mas malalaking conflict na pwedeng mangyari sa rehiyon. Dito nagsimulang mag-shift ang balikatan. Makikita natin ngayon na mas marami ng live fire exercises, kung saan hindi na simulation lang, actual weapons ang ginagamit. May mga drills na focused sa coastal defense, island retaking scenarios, at rapid deployment ng forces. Hindi na ito basta training lang. It's starting to look like preparation for high-intensity conflict. Makikita mo rin na hindi na lang ito exclusive sa dalawang bansa. Dahan-dahan nang pumapasok ang ibang allies, tulad ng Japan, na may sarili ring interest sa stability ng Asia-Pacific. And that changes the meaning of the exercise. From a simple bilateral drill, nagiging multilateral signal na siya. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang patuloy na tensyon sa South China Sea. South China Sea is one of the most strategic waterways in the world. Ito ang daan ng global trade, energy routes, at military movement. At dito nagkakaroon ng overlapping claims, lalo na mula sa China. Habang lumalakas ang presensya ng China sa lugar, mula sa Coast Guard ships hanggang sa militarized islands, nagbabago rin ang response ng ibang bansa. Para sa US, mahalaga ang tinatawag na freedom of navigation. Ayaw nilang may isang bansa na mag-control ng isang napaka-importanting sea lane. Para naman sa Pilipinas, ito ay direktang konektado sa teritoryo, sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa national security. Kaya habang tumataas ang pressure sa rehiyon, natural lang na lumalaki rin ang preparation. We now see integration of advanced missile systems, air and naval coordination, intelligence sharing, even cyber and space-related awareness. Ibig sabihin, ang iniisip na nilang senaryo ay hindi na maliit na conflict, kundi isang multi-domain situation kung saan sabay-sabay nangyayari ang labanan sa lupa, dagat, himpapawid at digital space. Dagdag pa dito ang pagpasok ng ibang bansa tulad ng Japan. Kapag may additional players, nag-iiba ang dynamics. At sa international relations, ang ganitong setup ay may dalawang epekto. Pwede itong magbigay ng stability dahil mas malakas ang deterrence. Pero pwede rin itong taasan ng tensyon dahil mas ramdam ng kabilang side ang pressure. Kaya kung titingnan mo kung bakit lumalaki ang balikatan, hindi ito dahil gusto lang nilang magpakitang gilas. It's a response. A response to a region that is becoming more uncertain, more competitive, and more sensitive. Kung titignan mo sa mapa, parang ordinaryong bansa lang ang Pilipinas.
Pero sa mata ng mga strategists at military planners, hindi ito basta-bastang lokasyon. This is a geopolitical crossroads. Nasa pagitan ng Pilipinas ng dalawang pinakasensitibong lugar ngayon, ang South China Sea sa kanluran at ang Taiwan sa hilaga. At dito nagiging mas malinaw kung bakit mahalaga ang posisyon ng bansa natin. Sa West, ang South China Sea ay isa sa pinaka-busy na shipping routes sa buong mundo. Bilyon-bilyong dolyar na kalakalan ang dumadaan dito araw-araw. Pero kasabay nito, ito rin ay isang lugar ng matinding tensyon, lalo na dahil sa patuloy na pag-aangkin at pagpapakita ng lakas ng China. Ngayon, silipin natin ang North. Ang Taiwan ay isa sa mga pinakasensitibong flashpoints sa global politics. Hindi lang ito issue ng dalawang panig. Ito ay may potensyal na hilahin ng iba't ibang bansa sa isang mas malaking conflict. Oh no! And here's where it gets serious. Kung magkaroon ng eskalasyon sa Taiwan, hindi na lang ito problema ng Taiwan. Dahil sa lapit ng Northern Philippines, lalo na sa mga isla sa itaas ng Luzon, ang Pilipinas ay nagiging strategically critical dahil hindi nito kayang umiwas. Isipin mo ito, kung may military operation sa paligid ng Taiwan, saan pwedeng dumaan ang aircraft? Saan pwedeng mag-refuel? Saan pwedeng magposisyon ng surveillance systems? That's why maraming military analysts ang tumitingin sa Pilipinas bilang isang key logistical hub, isang lugar kung saan pwedeng mag-coordinate, mag-monitor, at kung kinakailangan, mag-operate ang allied forces. Dagdag pa dito ang presensya ng mga kasunduang tulad ng Mutual Defense Treaty at ang pagpapalawak ng access ng US sa ilang military sites sa Pilipinas. Hindi man ito permanenteng base sa traditional sense, pero nagbibigay ito ng kakayahan para sa mabilis na deployment kung kinakailangan. Wow! So in simple terms, ang Pilipinas ay hindi lang observer. Ito ay geographically involved, kahit hindi pa ito politically involved sa isang conflict. Oh no! At dito nagiging komplikado ang sitwasyon. On one hand, may benepisyo ang pagiging malapit sa isang malaking ally tulad ng US. But on the other hand, may risk. Dahil habang lumalalim ang cooperation, mas nagiging visible ang Pilipinas sa mata ng ibang bansa, lalo na ng China. So, the reality is this. Hindi pinipili ng Pilipinas na maging sentro ng tensyon. Pero dahil sa lokasyon nito, napupunta ito sa gitna ng isang malaking strategic equation. Kung mapapansin mo, medyo kakaiba na makita ang Japan na aktibong nakikilahok sa mga military exercises tulad ng balikatan. Kasi historically, kilala ang Japan bilang isang bansa na very cautious pagdating sa military actions. Pagkatapos ng World War II, nag-focus sila sa economic growth at self-defense. Sa katunayan, limitado ang kanilang military role dahil sa kanilang konstitusyon. Hindi sila basta-basta pwedeng sumali sa offensive wars. Pero ngayon, unti-unti nating nakikita ang pagbabago. Hindi ito biglaan. It's gradual but very intentional. Wow! Habang tumataas ang tensyon sa rehiyon, lalo na sa paligid ng Taiwan at sa South China Sea, nagiging mas aware ang Japan na hindi na sapat ang pagiging passive. Kasi kung iisipin mo, kapag may nangyari sa Taiwan, hindi lang Pilipinas ang maapektuhan. Japan is directly exposed. Geographically, malapit sila. Economically, deeply connected sila. At strategically, mahalaga ang stability ng area para sa kanilang national security. That's why Japan is slowly shifting from a purely defensive posture to a more proactive security role. Hindi ibig sabihin na naghahanap sila ng gulo, pero ang mindset nila ngayon, mas mabuting handa kaysa mahuli. Kaya nakikipag-cooperate sila sa US at Pilipinas. Wow! Sa balikatan, nakikibahagi sila sa coordination, sa planning, at minsan pati sa actual exercises. This allows them to understand kung paano kikilos ang allied forces kung magkaroon ng krisis. At may isa pang mahalagang punto dito. Ang Japan ay isa sa mga bansang pinaka-dependent sa sea lanes. Dumadaan ang kanilang oil, goods at trade sa South China Sea. So kung magkaroon ng instability doon, direktang tatamaan ang ekonomiya ng Japan. Kaya para sa kanila, it's a national interest. At dito nagiging mas malinaw kung bakit sila sumasali sa balikatan para protektahan ang sarili nilang kinabukasan. Kaya kung dati, ang Japan ay tahimik lang sa gilid, ngayon, unti-unti na silang pumapasok sa gitna ng usapan. Isa itong senyales na ang dynamic sa rehiyon ay nagbabago na at mas nagiging interconnected kaysa dati. Kapag pinakinggan mo ang mga pahayag ng US, Pilipinas at Japan tungkol sa balikatan, madalas mong maririnig ang mga salitang tulad ng defensive, stability, at rules-based order. Walang direktang tinutukoy na kalaban. But if you read between the lines, the context is very clear.
Tungkol ito sa isang sitwasyon na posibleng mangyari. Isang sitwasyon kung saan may malaking power na gustong baguhin ang kasalukuyang balance sa rehiyon, lalo na sa South China Sea at sa paligid ng Taiwan. At sa puntong ito, mahirap i-ignore ang papel ng China. Dahil sa pattern ng galaw. Sa mga nakaraang taon kasi, makikita natin ang mas agresibong presensya sa dagat. Mas maraming military drills malapit sa disputed areas at mas matinding pressure sa Taiwan. From the perspective of the US and its allies, this raises a serious question. What if things escalate? At dito pumapasok ang tunay na purpose ng mga exercises tulad ng balikatan. It's about preparing for a scenario where they might need to respond. May isang konsepto sa international security na mahalagang maintindihan natin, ang tinatawag na deterrence. Ang logic nito ay simple. Kung alam ng isang bansa na handa ka, coordinated ka, at capable ka, mas iisipin niyang mabuti kung gagawa ba siya ng agresibong galaw. In short, you prevent conflict by making the cost of fighting too high. Wow! Pero ang problema, habang pinapalakas mo ang deterrence mo, maaaring makita ito ng kabilang side bilang banta. At dito nagiging komplikado ang lahat. Sa pananaw ng China, ang mga ganitong exercises ay bahagi ng mas malaking strategy ng US para limitahan ang kanilang influence sa rehiyon. They might see it as containment. They might see it as pressure. At kapag ganito na ang perception, ang response kadalasan ay pagdagdag din ng sariling military presence. So now, we have both sides preparing, both sides watching, both sides sending signals. At sa gitna nito, naroon ang Pilipinas. Hindi man ito ang target, pero dahil sa lokasyon ito, malapit sa South China Sea at sa Taiwan, nagiging bahagi ito ng strategic equation. This is where things become very real. Dahil ang balikatan sa mas malalim na level ay tungkol sa kung anong klaseng future ang pinaghahandaan ng bawat bansa. Is it a future where tensions stay controlled? Or a future where one miscalculation could change everything? Minsan, nagsisimula ang giyera sa misunderstanding, sa misreading ng intention, sa sobrang daming paghahanda. Kaya ang balikatan ay parang double-edged sword. On one hand, it keeps peace by showing strength. On the other hand, it increases tension by making that strength visible. Sa huli, ang balikatan ay isang paalala kung gaano kabilis magbago ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Habang patuloy ang tensyon sa South China Sea at sa paligid ng Taiwan, isang bagay ang malinaw. Ang mga desisyon na ginagawa ngayon ay may epekto sa hinaharap na maaaring maramdaman nating lahat. Oh no! Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Ang mga ganitong military exercises ba ay nakakatulong para maiwasan ang giyera? O lalo lang nitong pinapataas ang tensyon? I-comment mo ang iyong opinion at babasahin ko yan. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng malinaw at walang bias na analysis tungkol sa mga nangyayari sa mundo, i-like mo ang video na ito, mag-follow ka sa Facebook page natin, at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin, at i-share mo ito sa iba para mas marami ang makaintindi. Kasi sa panahon ngayon, ang impormasyon ay isang proteksyon.